Ibig sabihin na, I think, magja-check tayo dyan. Kasi sa amin sa Barangay Tandasola, makikita mo lang yung mobile, tapos police na baba, pipirma, wala na. Kaya nagkaroon ng directive na yung multiplier, force multiplier effect, hindi nagiging mabisa dahil sa body-body system. Pag pirma sa barangay, dumating ng inspector, kalas na rin sila pagalis ng inspector. Sa akin po pagkakaalam, ang ating pong mga pulisan ay ibinaba sa barangay upang magkatulong po ang barangay at polis sa pagsugpo ng kriminalidad. So, alam po natin na ang ating mga nasasakupan ay malaki at maaari na hindi pa rin sapat ang numero ng polis. Kaya ang barangay ay kaakibat sa pagsugpo ng mga kriminalidad. So, sa aking palagay, ang programang ito ay sinuportahan dahil ito ang nakikita nga magandang remedyo. Hindi nga, sir. Nagiging tamad nga, sir, ang pulis. Dahil umaalis sila sa barangay. Tapos pagka tumawag ang district ng responde, If it is the case, palagay ko iparating natin sa kinauukulan ang ganitong mga situation. Dahil ako'y naniniwala na hindi naman lahat ng barangay at ang ating kapulisan ay maawit sa ganitong situation. ang ano kasi dyan, sir, may naobserbahan ako, Station 9, ha? Tumawag ng Station 9 kay may daming naka-assign doon sa barangay dito sa may Project 2. O, Tagle. Ngayon, may responde yata. Sir, walang pulis. Alam niyo ba kung ano nag-responde? Move it, isa lang ang tao. Yung driver lang. Sir, ipinagbabawal po yan. Isa lang ang ng move it. Una-una sa lahat, dapat yung mga ganito ay ipabot natin sa station commander para ma-monitor niya yung mga activities ng personnel niya. And then, kami naman sa district, nagawa din kami ng hakbang para mapag-aralan ang mga ganitong bagay. Sir, yung station commander niya naman sa 9, tutulog-tulog sa pansitan. Ang dami-dami pwedeng ilagay na station commander, yung pa nilagay niyo. Bakit hindi ko siya kilala? Hindi ko siya kilala. Opo, ang ating pong station commander ay si Superintendent Pesa. Ipararating po natin ito sa... Hindi mapag-live. Ayun naman pala, tulog pa lang. At saka, sir, yung sabungan dyan sa may sakot na station 9. Sige po, noted po yung sabungan. Kevin. Tupadan ni Sir. Tupadan. Kevin. Good morning po. Maganda po epekto ng police visibility ng Quezon City Police District. Lalo na yung mga mobile na bato at naka-blinker. Tanong ko lang po, paano kaya maiiwasan yung ibang, hindi naman lahat, siguro sa 100, mga 2 lang o 3 lang, yung nag-aabang sa mga biyahero na police car. So, okay sana kasi nakabantay sila eh. Kita ng mga kung ano mga elemento na negatibong elemento kung sakali mong may balak gawin, medyo magdadalawang isip ang mga negatibong elemento. Pero kung minsan, yung mga polis na yun, pasensya na, babanggitin ko na, kahit pakwan na lang, tsaka melon, tsaka kung anong targamento, pinapatulan na sa mga sa mga biyahero. Yung iba naman, kuya, yung dati ko di-report, mahal ng mga biyahero pala yung mga polis, binabato ng 20 pesos. Yung mga ganun. Okay, salamat po. Ibig ko po rin na iparating sa inyo lahat na ang ating district director ay nag-organisa po ng honesty teams. Kung saan po ang mga bumubuo nito ay tumitingin po doon sa mga pulis na na-involved sa mga ganyan, yung mga ating mga melting caps. Isa na nga po yung aking opisina, ang SOU, nataasan din po na sukuin yung mga ganitong
activities, i-report nyo lang po sa amin yung yung personal involved, to include pati yung mobile number. Dahil isa po ito sa aming pinagtutuunan ng pansin. Salamat po. Okay. Right? Mukhang, ano po may tanong ka pati yung trainer ka lang sa Net 25. Tapos si Ray. Sir, kausap yung mga nangungutong na taga City Police. Kasi natahimik pero may mga report kami natatanggap na ongoing pa rin yung mga taga City Police na nangungutong sa iba't ibang lugar sa Quezon City. Katulad po ng sinagot ko sa kasama natin, na meron po tayong honesty team. Kung saan po ang concern namin ay mahuli yung mga polis natin involved sa ganyan. So, pakidala lang po sa aming opisina yung mga personnel involved, to include yung ginagamit nila mga sasakyan, kung gumagamit sila ng mga rabbits, malaman din natin yung activities nila. Sir, gano'n ka-honest yung honesty team? Actually, ang instruction dito ni District Director, General De La Vega, spare no one when it comes na talagang pulis ang involved. Mulihin, kung talagang dapat pulis. Sino pong head dito, sir? Sino head nung... Actually, ang honesty team, isa yung opisina ko sa member. So, binubuo po yan ng intelligence, iba pang opisina na concern. Sir, nabanggit mo kayo nag-colorong operation, di ba? Ang Quezon City Police. May mga nasasabat pa rin ba kayo mga police na nagmamaneho ng colorong? Kasi ang kampanya ng NTFRB, di ba? Na hulihin yung mga police na nagko-colorong. May ganun pa rin ba kayo mga na-encounter o nakikatago na? Hindi po, katunayan po, doon po sa colorong operation, isa po ako doon sa nakasama sa krusada na ito. Marami po akong nahuling kabaro namin at itong mga kabaro namin na nagmamaneho ng colorroom, kasama po na naipaw ng kanilang mga sasakyan. Nandiyan po ang record sa LTFRB at tinigitan din po sila. So, wala po tayong sinisino, kahit po pulis ang nagmamaneho, basta colorroom, inuhuli po natin. Sir, mga ilang porsyento na po ang mga nahuhuli yung police na nag-drive ng colorong dito sa Quezon City? Doon po sa akin po, sa concern ng opisina ko dito sa OYU, within 1 month, may nahuli siguro kami mga itong police. So ngayon, yung ating NTFRB, kasama po ang Station 3, kasulukuyan po ng huli ngayon, nagkakanta po ng anti-colorong operations. Yung pong operation na to, tuloy-tuloy po ito. Araw-araw po, kasama natin ng NTFRB na umiikot po sa buong Quezon City. Okay, salamat po. Si Ray. Sir, layan po sa tiktik. Okay. Unahin ko muna sir yung magandang balita mo kanina tungkol sa mga koloro. Sabi niyo may mga nahuli kayo. Gano'n po karami yun? Or ilan yung total video? Sa lahat. Oo. Sa ngayon, more or less, siguro nasa mga 70s ang nahuli na. 70? Mga 70 yun sir.